Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow-up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, naharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan o ulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya?
Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. But ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula... Yes. Okay, Kasi sige po. medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingim ang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan.